medyo mahina siya. So parang pag kung ano lang gusto ng iba, susundin na lang niya. Di ba? Hindi naman dapat ganoon, dapat ilaban niya. Kasi nakasalalay dito yung future ng mga anak niya, tsaka future niya. Kaya hindi po pwede na... Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Kumusta po naman ang lahat dyan? So, naku, nagbabalikan na yung mga trabahador. Kasi po sabi ko, alas 5 ang uwian. Bakit 4:50 pa lang nag-uwi na kayo? Tulukoy ko nga si Tarantino. Tingnan siya. O bakit na naiwan? Bali. Bukas ang maga. Sabihin mo bukas ang maga na lang. Kasi hindi ako nakapag-withdraw eh. Sabihin mo alas 5 ang uwian araw-araw. Hindi 4:50. Okay, sige. May gumawa ba sa taas? Sige. Bukas na lang. Bukas sa maga, no? Okay. Ayan po mga amigo. 4:50 ang niloko ko lang naman. Actually, okay lang yun. Kasi minsan, nag-extend sila. Like nung nagbuo sila hanggang alas 7 ng gabi, hindi sila nagpabayad ng overtime noon. So, bawi-bawi lang sa ibang araw. Tulad ngayon, maulan-ulan. So, umi sila ng 4:50. Okay pa rin naman yun. Wala namang problema doon. Ang mahalaga lang ay nagkatrabaho sila ng dire-diretso. Kasi masisipag talaga yung mga nagtrabaho natin dito sa Nueva Ecija. Kaya nga pag ito, may natapos sa susunod na project, doon natin sila ilalagay. Kaso, problema, ayaw nilang lumalayo. Yes po mga amigo, gusto nila dito sa Nueva Ecija. Buti nga po may project tayo dito. Pag natapos na yung dream house natin, paano naman? Di syempre, yung dream house naman ni Kuya Bedyon ang tapatatayo. Di ba Kuya Bedyon? In God's will. Di ba? So ayan po mga amigo, tingnan po natin kung ano natapos ngayong araw. Kukunin ko tong mga bato-bato, sayang po yung mga bato-bato na yan mga amigo. So ginawa yata nila Kuya Bedyon na gano'n sila. Mainam din yung mga tauhan, tingnan mo, sinindihan nila yung ilaw. Mga ano yung mga yan, mga tawag doon, mga responsable. So, nagtanggal sila Kuya Bedyon ng gustong umakyat eh. Ayan. Ano Kuya Bedyon? Ayun, pinakamakitan doon. Okay, umakyat mo tayo. Ay, tingnan mo natin dyan dito. Yung meron doon sila, nagbuso sila ng poste. Nagposte po kasi sila mga amigo para po sa ating bakod. So, ayan Kuya Bedyon. Nagtatayo na sila dito ng Oh, wow! Oh, di ba? Wow, ganda! Iingay eh, no? Ayan, nag-ano na sila dito kasi nagbabakod na sila mga amigo. Niloloko ko yung mga yan. Lagi ko niloloko. Sabi ko, masanay na kayo sa akin kasi pasmadong bibig ko. Ayan po, nag-ano na sila dito, nagbabakod na sila. Yes po, ayan. Maganda. Para sa Kuya Bedyon, okay ba na bakuran? Para... For the safety? Meron ka bang... Sili? Ay, oo nga, sayang sili. Huwag po natin sili. Ay, hindi. Makahingi tayo. Pahing sili. Nagbakod naman na pala sila dito. Nag-aasinta na sila dito. Mabilis na lang to. So, yung binakuran to halang parang wala pang 2 weeks eh. Nagimbal ako sa binayaran ko sa hardware. Nag-check ako sa hardware. Tapos kinumpute ko yung babayaran ko. 230,000 pesos. Sabi ko, bakit ganyan yung binayaran ko? Sa isip-isip ko, ano ba yung naitayo? Oo, nabigla ako. 1 buwan yun. Yun yung binayaran ko. Sabi ko, pambihirang patis. Ganun pala ka ako, ang magpagawa. Bukod sa sasakit ang ulo mo, sasakit ang bulsa mo. Pero at least masaya naman dahil nakikita mo yung paguran mo. At eto po mga amigo. Charan! Kasi natin. Gusto kong umakyat sa taas para makita natin. Nagtatanggal na pala sila. Oo. Kaya medyo isang concern ko lang sa kwarto mo. May concern ako sa kwarto mo. Ang concern ko sa may kwarto mo, sabi kasi dito, salamin kasi ito lahat. No? Ano problema? Salamin ito lahat talagay. Mas makakamura tayo kung gagamitin natin ano lang. Yung kortina lang nabibili sa Tiangge, pagawa na lang tayo. Bakit? Ha? Cheap? Ayaw mo? Ayaw mo ganun? Yung ba yung maganda? Pasok. Pwede ba yun? Ha?
Maganda yung bahay pinagawa tapos chunky yung nilagay mo. Ano naman? Is a thought that counts. Hindi siya mabagay. Is a thought that counts. Hindi siya mabagay. Ano ba kailangan? Ano? Ano kailangan lagay rin eh? Kailangan black or curtains. Black curtains. Blackout? O blackout. Blackout. Kung pagawa na ako ng bahay, maging guest room mo na to. May guest room. Tapos, ayaw mo bang kawayan yung team mo? Parang Pinoy na Pinoy. Ha? Gagawin natin yung kama mo, kawayan, ganon. Ayaw mo? Anong gusto mo? Minimalist? Ako muna, aakit Kuya Beljun. Kunin ko yung kaya maabutin niya. Nanakmal si Kuya Beljun. Ayan pa si Kuya Beljun, nananakmal. Nananakmal si Kuya Beljun, nagagalit sa akin. So, ayan po, si Kuya Beljun, aakit daw po siya, kukunin ng gagdan. So, for ano yan? Ayan, okay. Akyat. Akyat na rin ako. Akyat na rin ako. Para naman dito pa rin pala sila naghahalo. Dapat inuna nila hagdan eh. For me, it's no. So, ayan po si Kuya Beljun. Ayan. Ayan. Kaya ba Kuya Beljun? Ayan, kaya naman pala ni Kuya Beljun. So, patayin ko muna yung aking camera. Ayan. Ayan mga amigo. Ang isang araw na paggawa nila. Nakapag-asinta na sila. Kaya nga po sabi ko, sa inyo, ang mga tauhan natin talagang mabilis makapagtrabaho yan. Isipin nyo, nalagyan na nila ng lahat. Ayan, mga napostehan na nila. Kulang na lang yung iba. Pero ayan, nakapag-asinta na rin sila dito. Dito. Ayan. And then, dito po sa part na to. Ayan, meron na rin mga bakal. Naikot na nila lahat. And then, ayan po mga amigo. Ay, kalabaw. Diyos mio. Tapos na akong madapa. Ay, kalabaw. Ayan mga amigo. May pinatanggal ako kasi rito. Ito, pinababaan ko yan. Ayan. Ayan po mga amigo. Yung natapos. Isang araw lang po after ng mabuhusan ang ating second floor. Ayan. Okay naman. Maganda kayo umuulan-ulan eh. Maambon-ambon eh. Para at least maging matibay yung ating ating second floor. Tapos bukas sa araw uulan, di ba? Na everyday to, binubuhusan ng tubig. Ayan po mga amigo. So marami na silang nagawa ngayong araw. Yan yung bukas lang. Ngayong linggo lang na to, napakarami nito matatapos eh. Ayan, maambon na. Umulan na po mga amigo. At ako po basang-basa. Basang-basa sa ulan. Nagugustuhan ko yung nagugustuhan ko mga amigo sa taas. Kasi kitang-kita ko yung mga kalamansian doon, tsaka yung mga manggahan sa kabila. Yun po, yung bubong, umorder na kami. At aaray din kayo sa may bubong. Opo. Ganun pala karami yung ganun ka mahal ang mga materyales. May natirang mga mga pinagputulan. Hindi na kasi maiiwasan yan. Yung mga ganyan-ganyan. Wala, hindi na magagamit. Pero mainam nga yung mga gumagawa eh. Alam niyo kung bakit? Pagkatapos sila, pinaanda na yung ilaw dito. Tapos yata sa akin na marami, ano daw ba gagawin dito? Sabi ko, room ka ako, gagawin din dito. Oo, gagawa ka ako ng room dito, sabi kong ganyan. Ayan. Wala naman na bago, yun lang po mga amigo. Pero marami na yun, nagawa na yun sa isang araw. Kasi naaawa ako mga amigo kasi isipin nyo. Hindi sila pumasok ng Lunes. Kasi katatapos na magbuhos. And then after nun, pumasok sila nung Martes. Ayun na maga, umuulan, nalakas sa ulan. Sabi kong ganun, pwede naman pumasok kung kaya, kung gusto nila. Kaso kahit umaambon-ambon kayo ng umaga, pumasok pa rin sila. Kasi nga pag di sila pumasok,
wala silang kikitain. Ayan po. Sa plano, nakaasog yung isang part na to eh. Okay, tama. Eto, pero sa plano to mga amigo, hindi, eto wala to eh. Yung part na to, hati lang. Pero diniretso na namin. Hindi nasunod yung plano. At mas makakabuti kasi mas maganda para sa akin. Kaya pumayag naman din ako. Yung pong yung pinaka second floor, yung sa may pinaka veranda, dapat po yan, putol po siya hanggang dito. Yun ang nasa may plano. Pero pinagawa ko, pina-extend ko. Nilagyan ko ganun. Ayan po mga kababayan ko. Napakalaki po. Opo, laki po. Masyadong mataas. Yung sa second floor, bababaan na namin. Hindi ko natataasan. Sabi ko, huwag nyo nataasan. Yan na lang. I-standard nyo lang yung yung size. Yung taas. Ayun. Ganyan po. Tapos ayan. Tapos ayan. Sa side. Charan. Kaya pag ano yan. Pag mga nagpa-pintura. Tsaka pauna na yung taas Siguro ba yun, dapat unahin yung yung mga gilid. O unahin yung loob. Ang sabi ni Marvin, pabububungan niya raw niya. Gusto raw niya pabubungan para daw pagkayaring malagyan ng mga ng mga poste, gusto ni Marvin pabubungan na. Para if ever na umulan, pwede makapagtrabaho sa loob. Kasi yung nagiging cost ng delay eh. Ano kinakain mo? Kape. Opo mga amigo. Yun ang laging ginagawa namin sa mga project namin. Inuuna namin pupong para kahit umuulan pwede makagawa. Kasi kapag hindi nagtrabaho, walang sahod. Ganun po mga amigo. Kaya ayan. So sa tingin nyo mga amigo, mabilis ba ang pagkakagawa? Para sa akin naman mabilis naman. Kaya ba yun para sa'yo mabilis ba? Ha? Running on the go. Running on the go. Very, very, not very fast, but okay naman yung trabaho nila. Slowly but surely. Kasi nga, di ba, umulan, bumabagyo pa, yun. Sabi ko, Begin. Ako nabibilis na ako sa ganyan. Parang 2 months pa lang eh. Depende pa rin sa budget, di ba? Kabilis-bilis mo, kung wala ka ng pera pambili, di ba? Still useless, di ba? Huwag ka mag-alala. Bebenta natin yung yung lupa sa kabila. No? I-for sale na natin. I-for sale na natin. Asan? Gusto ko nga yung lupa na ito eh. Ito, yung lupa ni Princess. May binibentang lupa. Kaso nga lang po mga amigo ay hindi pa na ikakabit yung lagot na naman tayo nito. Sabi ko ayusin nito sabihin ko kay Ninong, yung tubig, kailangan ayusin tubig. Ito, ka-Princess po kasi yan mga amigo. So pinatanggal ko kasi kailangan pong magbakod na dito. Pero yung bakod na lagay ko rito mga amigo, pwedeng panggawa sa bahayan. Yan po. Di ba? Dapat kasi mga amigo, ang totoo niyan, dapat dito kami magpapagawa ng dapat dito kami magpapagawa kasi gusto namin bilhin to. Kaso nga lang, for the meantime, right now hindi pa po binibenta. Ganda sana dito sa part na to. Ayun. And then ito, maraming ayusin, maraming lilinisin. Kaya nga ako kita nyo, daming trabaho. Ayan. Ayan po mga amigo, bali ito po sa part na to. Gusto ko nang orderin sana yung pintuan kasi medyo matagal po yan. Kahoy po gagamitin natin dyan. Tapos the rest puro kahoy except siguro sa CR. Kasi yung sa CR,
dapat talaga aluminum yung ginagamit para lifetime siya. Pag kahoy po, naku, ang daling masira po, kagaya ng kahoy namin dati doon. Na lalo na pagka nalagyan ng tubig, ganun po. Madaling masira, pero sa CR yun ang maiano ko. Yun yung gusto kong gamitin kaysa sa kahoy. So, may tanong ako sa iyo dong uli. Tanong ko yung regarding kay Joanna. Ano naman? Kasi marami kasi nga tumututol na pagpunta ni Joanna sa Pilipinas, lalo yung mga taga Equatorial Guinea. So anong masabi mo sa ano lang reaction mo sa mga tumututol sa pagpunta nila sa Pilipinas? Hindi, wala. Ano naman sasabihin ko? Abay, kung yun ang gusto ng iba, tumutol, wala naman akong magagawa doon. Kanya-kanya tayo ng gusto sa buhay. Kaya lang, syempre, dapat maintindihan din ng iba na yung pagtutol nila sa pagpunta nila Joanna sa Pilipinas, malaking epekto yun para sa kanila. Especially kay Joanna na kailangan magpagamot. Nakita ko nga yung mata ni Joanna, ngiting na dito sa part na to Tapos, si Wesley, syempre, para makapag-aral. So, kung merong mga naiinggit sa pagpunta ni Joanna sa Pilipinas, tututol, ano naman magagawa? Pag bumili ng ticket, ay kompleto naman ang requirements, may return ticket, magbabakasyon na sa Pilipinas, so wala akong makitang problema. Yun. So kung may tumututol, wala na akong magagawa doon. Basta ang desisyon ko, makakapunta na si Joanna dito sa Pilipinas. Ang iniisip ko lang ay si Joanna kasi medyo mahina. Medyo mahina siya. So parang kung ano lang gusto ng iba, susundin na lang niya. 'Di ba? Hindi naman dapat ganoon, dapat ilaban niya. Kasi nakasalalay dito yung future ng mga anak niya tsaka future niya. Kaya hindi po pwede na maging mahina siya sa mga pagkakataon na kailangan ilaban niya. Kasi ito yung parang naalala ko before, ganun din meron din kumukontra talaga. May mga nagsusumbong, sumbong sa immigration, sumbong sa ganun-ganon. 'Di ba? Pero nakarating pa rin naman sila dito. Kaya kung sino man tumututol, maawa kayo kaya Joanna. Kasi kailangan niya makarating dito, especially maipagamot. At babalik naman si Joanna sa Equatorial Guinea. Ang mahalaga lang ay si Joanna po ay makapagpagamot dito sa Pilipinas. Kasi walang magandang pagamutan doon sa bansa nila. So ayun pa mga amigo, magpaalam tayo kay Bedyon baka kung ano pa maitanong mo. Baka itanong mo pa sa akin kung ano. Kung yung sahod mo ay ibibigay ko ngayon. Don't worry, hindi pa. Next month pa. Thank you so much mga amigo at God bless!